Wala mo, kalakip ang kalakasan at kalusugan. Salamat na laging sinasamahan mo kami, Panginoon, at patuloy ang pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Daman namin, Panginoon, ang presensya mo sa araw-araw. Hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababaya. Ikaw tapat na Diyos na nangako sa amin. Maraming salamat, Lord, at patuloy na mahayag ang inyong salita. Ikaw po ang makita, hindi po yung kahinaan. Ikaw po ang mahayag. Salamat. At inimbitahan ko ang banal na Espiritu sa oras na ito. Salamat po. Ang dalangin ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ang topic po natin ngayon ay prayer. So, ang kailangan po natin sa buhay natin, kapag dumadating po yung kabalisan natin, kailangan po natin talaga yung manalangin tayo sa Panginoon. Ano po ba yung kabalisahan? Ito po ay isang takot o fear na nararanasan ng bawat isa. Hindi po maaari sa atin yung mag-alala, pero sabi ng Panginoon, wag daw po tayo mag-alala dahil naandyan siya, ililigtas niya tayo, palalakasin niya tayo. Sabi nga niya sa kanyang mga salita sa Joshua 1:9 na laging pinapaalala niya na alalahanin mo lagi ang aking mga tagubilin sa iyo. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o huwag kang mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. So napakaganda po ng sinabi ng Panginoon na kapag dumarating po yung takot o fear sa buhay natin, lagi daw nating alalahanin yung pangako o yung sinasabi ng Panginoon na ang Panginoon isa sa atin, huwag tayo matakot, magpakatatag tayo. Lagi sinasabi, magpakatatag tayo. At sabi rin po sa Isaiah 41 verse 10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. So inulit po dito na huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, na di ka dapat magamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas kita. So, napakaganda po ng mga katuruan ng Panginoon, ang pangako ng Diyos sa atin na lagi sinasabi, huwag po daw tayo matakot, huwag daw tayo mangamba, kanino man, sino man. Naalala ko po yung panahon na kami po ay nawalan po ako ng trabaho sa isang opisina bilang isang sekretary sa isang malaking kumpanya. Nawalan po kami ng trabaho, nawalan po ako ng hanap buhay. Born again na po ako noon at ang ginawa ko lang po, hindi po ako nangamba, imbis na mangamba, nanalangin lang po ako sa Kanya. Sabi ko, Panginoon, ang sabi mo sa iyong mga salita sa Hebrew 13:5, huwag kang mag-alala, huwag kang mangangamba at patuloy na ako ang Diyos na iingatan kita at kailanman hindi kita pababayaan. Naalala ko po noon na maliliit pa ang mga anak ko, pero napakabuti ng Panginoon dahil doon sa panalangin ko, biglang sumagot ang Panginoon. At meron pong isang tao na tumulong sa amin upang makapagpatuloy po ng pag-aaral ng mga anak ko. So yun po, at nagkaroon din po kami ng isang business. Pagkatapos ng mga panahong yon, nakapagpatayo kami ng business. Pero yung business na yon ay may kumbaga naging busy po ako. Nawala na po ako ng panahon sa paggawa sa Panginoon. Kumbaga nakapokus yung isip ko sa business namin na yan. So dumating po yung time na talagang inalis po ng Panginoon yung business na yon, na bankrupt po kami, na zero po kami. Pero talagang ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Hindi po siya nagpapabaya. Dahil po sa nabalik po ako sa paglilingkod sa Panginoon, ayaw po ng Diyos na malayo ako at ang aking pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun pa man, binigyan niya po ako muli ng isang magandang hanap buhay na ito po ay nakatulong upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng aking mga anak sa kolehiyo. Natuto po ako mag-real estate. Natuto po ako magbenta ng lupa't bahay, mag-transfer ng title, at sa mga ganun pagkakataon po, hindi talaga po ako nasiro. Talaga po ako ay tinulungan ng Panginoon na maka-close deal po ng mga bahay at lupa. Napakabuti po niya. Talagang naranasan ko po yung katapatan niya sa buhay namin. So, yun po yung talagang naandyan ang Panginoon, hindi ka pababayaan.
dumating naman po itong isa na naman pong sabi nga kabalisahan na noon taon 2021, magdadalawang taon na po, nagkaroon po ng karamdaman ng aking asawa, ang aking kapatid. Sila po ay 4 na araw lang, magkasunod po silang kinuha ng ating Panginoon. Noong una, malungkot ako, pero naalala ko na ang aking asawa ay laging nag-share ng Word of God sa mga taong kanyang nakakasalamuha. At alam ko at naniniwala ko ng aking asawa ay kasama na ng Panginoon sa kanyang kaharian. At ako naman po rin ay nagkaroon ng, masabihin na natin, sabi daw po ay serious COVID daw po yung nangyari sa akin. Ako po ay humina po yung aking katawan, humina po yung aking potassium. Talaga pong mahinang-mahina at hindi ko po alam na yung time na yun, wala na po yung asawa ko. Pero sa pakabutihan ng Panginoon, nag-pray po yung aking mga anak, nanalangin po sila, si Kia, si Camille, nanalangin po sila. Sabi nila, Lord, wala na po kami magagawa sa mama ko. Sa iyo ko na po pinagkakatiwala ang aking mama dahil ko naman po ang may likha sa kanya. Sabi nga sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh ang lumikha ng langit at lupa at walang bagay na mahirap sa kanya. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil ni-restore niya po ang aking kalakasan, ang aking kalusugan. At ako po ay nagpapasalamat, unang-una po sa Panginoon dahil hindi niya ako binabayaan. Sa lahat ng aming mga pangailangan, totoo po na kapag po tayo ay tapat na nag-tithe sa Panginoon, hindi po kayo pagkukulangin sa financial. Lahat po, marami pong tumulong, bumuhos po yung mga tulong sa amin. At sabi ko pa nga sa anak ko, anak, ikaw na ang magbigay, yung mga sobra na pinadala sa atin, ibigay mo na bilang tithes natin sa Panginoon. So yun po ang nangyari, ibinigay po namin yung natirang sobra sa mga nalikob namin pera. At isa pa po, nagpapasalamat po ako una sa Panginoon, pangalawa po sa isang tao na ginamit na instrument ng Panginoon upang ako po ay tuluyang lumakas yung aking mga paa, ang aking katawan, ang aking kaisipan. Napakabuti po ng taong ito na hindi ko po kayang suklian ang kanyang kabutihan. Dahil bukas po ang kanyang palad na tumulong at ang sabi niya sa akin, huwag mong alalahanin ang mga bagay tungkol sa mga gastusin. Basta ang nais ko, ikaw ay gumaling, lumakas ka at bumalik ka sa sitwasyon mo, yung dati mong ginagawa. So, ganun po ang nangyari. Unti-unti ko pong napaglabanan yung aking karamdaman na sabi nga kung may pananampalataya ka, ihakbang mo yung pananampalataya. So, ganun po ginawa ko. Yung pong ginamit na instrument na ng Panginoon, ginamit ko po yun, lumakas po ako, lumabas po ako ng tahanan, ting umaga po, nag-e-exercise po ako, lumalakad po ako, kasama ko po yung mga kasister ko dito sa aming lugar, at sa paglakad namin, pagsama namin, ako po ay nag-o-offer ng panalangin sa kanila. Lagi po kaming nananalangin at sila po natutuwa sa akin dahil nakita po nila na bigla po talaga akong bumalik, bumalik po yung aking kalusugan, ang aking kalakasan. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoon at saka ang taong tumulong sa akin at yung mga kapitbahay ko, mga sister ko na sinamahan ako maglakad-lakad sa araw-araw. At sabi ko nga sa Panginoon, Lord, gusto kong muling makatapak sa church namin, sa church, upang makapagpuri ako muli, yung face-to-face, yung personal. Kasi mas gusto ko po yun eh. So, month of June 2022, nakabalik po ako sa church. At mula po noon hanggang ngayon, hindi ko na po kinakaligtaan yung mag-attend ng Sunday celebration sa aming church. Dahil sabi nga, iunahin mo ako sa lahat ng bagay, kundi bubuksan ko sa iyo ang durungawan ng pagpapala. Anong pagpapala? Yung kalakasan. Kaya po nung ako nagbalik sa church, talaga po marami pong na-amaze, marami po ang nasihan, natuwa.
dahil nakita nila po talaga yung aking kagalingan na tunay na ang Panginoon po ay pinagaling po talaga ako. Maging po yung aming pastor ay tuwang-tuwa dahil muli ako nakatapak sa aming simbahan. Tuwang-tuwa po ang lahat na nakita po ako na muling naglilingkod na sa Panginoon, nag-worship, nagdi-devotion po ako. So, ito pong last Sunday, dinalo ko po yung isang kapatiran namin na may sakit po sa liver and kidney. Pinuntahan ko po siya, hindi po ako nag-atubili, upang ipatotoo ko po yung nangyari sa akin. At siya po din ay mapalakas ko upang siya po ay muling ma-restore yung kanyang kaluso, yung kalakasa, yung wag siyang magmukmok. Kasabi ko, Sister Luz, wag po kayo mag-alala dahil meron tayo po Diyos na magpapagaling sa atin. So, sa ngayon po, ako ginagamit po ng Lord sa mga tao may karamdaman. Ganun po pala yun no? Pinaranas sa akin na ako magkaroon ng karamdaman upang ito ay maging patotoo ko dun sa mga tao na nagkakaranas ng karamdaman upang sila po ay aking mapalakas. Po ba? Upang sila ay mapalakas. So, yung pong last Sunday, parang July 23, ako po ay nag-testimony sa church kasi ang topic namin po ay laging healing. Ang sabi po ng pastor, Sister Eva, magpatotoo ka naman kung ano nangyari sa iyo, ganyan. So sabi ko, Lord, kailan kaya ako tatayo sa harapan ng mga kapatiran ko upang ipahayag ang kapangyarihan ng ginawa mo sa akin. So, hindi na po ako nag-atubili. Noong pong linggong yon, tumawag ang pastor namin ng kung sino daw yung pinagaling ng Panginoon. Kaya po ako tumayo, at ako po ay nagpahayag ng kapangyarihan ng Diyos na nangyari po sa buhay namin. Kaya ang dami pong na-bless, ang dami pong na-encourage. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. So, ayan po, ipapakita rin po namin ni Kia yung testimony na ginawa ko po sa aming church. At last Sunday nga po, meron nga po akong pinuntahan, ipinag-pray ko rin po na maging malakas siya dahil meron ka tayong Diyos na healer, great healer. So natuwa po siya at nadalaw po namin, na-encourage namin, ipinag-pray po namin. So kahapon po naman, may tumawag, akala ko po isang ahente na may itatanong sa akin. Ayoko po sana sagutin kasi napakaaga po Kasi po ako sa umaga, ako po ay nananalangin, nagwo-worship. Yun na po yung lifestyle ko. Pagising ko po sa umaga, ako po yung umaawat sa Panginoon, then nananalangin po ako. So yung cellphone ko, hindi ko po yan tinitingnan. Pero tawag po ng tawag tawag ng tawag. So binigyan ko na po ng attention. Yun pala po, isa ko pong kaahente na nasa Perpetual Hospital at nangangailangan po ng prayer. So ako po yung naalala niya dahil lagi ko po siyang ipinagpe-pray. So siya po ay nasa Perpetual Hospital. Siya po ay may sakit na mataas daw po yung kanyang creatinine, yung kanyang cholesterol, ganyan. So, ang una ko pong ginawa, pinatanggap ko muna siya sa Panginoon. Pinatanggap ko muna siya upang mas mararanasan niya at maramdaman niya yung prayer na gagawin ko sa kanya. Sabi ko, kapatid, handa ka bang itanggapin ng Panginoon bilang hari, tagapagligtas ng ating buhay? Sabi, ate, sige, oo, willing na willing ako. Sige po, pumikit po kayo at ating damahin ang presensya ng Diyos. Sundan niyo po ako sa ating gagawin panalangin. So, ako po natutuwa dahil ginagamit po ako ng Lord sa mga taong may karamdaman. Hindi po ako nagpapagaling sa kanila, kundi ang Panginoon. Ako po ay isang instrumento lang na pinagaling ng Diyos. At nakita po nila sa akin kung gaano ang nangyari sa buhay ko na mula doon sa aking pagkakalugmok sa karamdaman, ako po ay nakabalik muli sa dati kong kalakasan. At sabi po nung isa kong kaibigan, Eba, iba ka na ngayon. Hindi na yung dating nakikita namin na malungkot ka, na mahina ka. Iba na. Nagbalik ka na sa dati mong
dati mong kalakasan. Ako natutuwa dahil dito po sa lugar namin, talaga po nakita nila how God is great, how God is good sa buhay ko. At sila po ay talagang natutuwa dahil buhay ang Diyos sa buhay ko, buhay ang Diyos sa buhay namin. Kaya po pinangahawakan ko po yung kanyang mga salita na huwag daw matatakot, huwag daw magangamba. Dahil palalakasin ako, ililigtas po ako ng ating Panginoon Diyos. At yun po ang nangyari sa akin. Inilakad ko po ang aking pananampalataya at ako po ay lumakas, nawala po yung fear ko na dati po talagang sobra po yung anxiety ko, talagang hindi po ako makatulog dahil yung fear po. Pero sa pagtulog ko po, lagi ko pong pinagbubulay-bulayan ang pangako ng Diyos. Sabi sa Jeremiah 30:17, I will restore your health and I will heal your wounds. So, yun lang po ang sabi ko at lahat ng kabalisahan. Sabi nga po sa 1 Peter 5:7, ilagak natin ang lahat na ating kabalisahan sa Kanya dahil siya po ang Diyos na nagmamahal sa atin.